Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Meron po tayong babasahing isang article. Ayan na, eto po. May kakaiba. No, eto may kakaiba. May kakaiba sa paraan ng paggastos ni Sara Duterte Carpio or Sara Zimmerman Duterte Carpio ng pera ng bayan. Okay? Basta na lamang siya naglalabas ng salapi ng walang maayos na liquidation o paliwanag sa paggamit ng pondo. Ipinagkatiwala sa kanya. Nangyari ito nung kumuha siya ng kabuuang 221.424 milyon mula sa contingent fund, CF, confidential fund ng Office of the CF ng Office of the President. Noong Disyembre 2022 para gamitin ng Office of the Vice President. Ayan na. Ngayon naman, hindi rin malaman ng Department of Education o DepEd kung saan napunta ang 112.5 million pesos na Confidential Intelligence Fund ng ahensya para sa taong 2023. Noong Setyembre 2, 2024, inamin ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sebella na quarterly inilalabas ang pondo. Inilalabas ang pondo at responsibilidad ng pinuno ng ahensya, si Sara, ang mag-liquidate nito. Ayon sa kanya, umano'y na-liquidate na raw ang pondo, ngunit ang tanging dokumentong nasa kanila ay isang cover letter lamang para sa liquidation. Sa kaso naman ng 221.424 million pesos na ginastos ng OVP noong huling araw ng 2022, naglabas ang Commission on Audit or COA ng Notice of Disallowance at inatasan si Sara na isauli ang 69 million pesos mula sa 73 million pesos dahil sa kawalan ng mga dokumentong magpapatunay sa tagumpay ng information gathering o surveillance activities na di umano'y pinaggamitan para sa cash rewards. Ayun iba't ibang gamit at mga gamot na bigla ang kuha ng natuklasan. Ito na, natuklasan na 10 million pesos ang ginamit sa pagbabayad ng reward. 34.853 million pesos para sa isa pang bayad sa reward na binubuo ng iba't ibang gamit. At 24 million pesos naman para sa reward sa anyo ng mga gamot. Dagdag pa ng COA, 3.5 million pesos mula sa disallowance na 73 million pesos ang ginagamit para bumili ng mga mesa, upuan, desktop, computer at printer nang hindi naman lang tinukoy kung ito ay talagang para sa confidential operations ng OVP. Sa madaling salita po, nagulat at nayanig ang COA. Sa lantaran at walang pakundangang maling paggamit ng pundong nakuha ni Sara mula sa confidential funds ng Office of the President. Maling paggamit. Diba? Yan po yung palagi nating naririnig, maling paggamit. Basta si Sara, wait lang, display natin. I-display natin to para para masaya kayo. I-display natin to. I-display natin yung kanyang muka. Masaya po ba kayo? Display natin yung kanyang muka. Kayo, ano sa tingin nyo? I-display natin yung muka ni Inday. Ng Inday nila. Display natin. Ayan. Tinatawa-tawanan lang tayo. Pasarap lang, sarap buhay lang, si Sara Duterte. Tinatawanan lang tayo. Diba?
opisyal na humahawak ng confidential funds ay may pananagutan sa wastong paggamit nito. Sa teknikal na usapan, hindi maaaring igiit ni Sara na ang pondong binigay sa kanya ng CIF dahil wala namang nakalaang CIF para sa OVP sa 2022 budget. Oh, nasa na yung picture? Ayan, nawala. Biglang nagtago si Sara. So, ayan so, sa madaling salita po, etong si Sara Duterte, mahirap pong pagkatiwalaan pagdating po sa pera. Kasi, pag meron pong budget na nasa kanya, di umano mali po palagi yung kanyang paggamit or paggasto. Diba? Pagdating sa pera talaga, si Sara Duterte talaga, mahirap po pagkatiwalaan. Diba? Ayo, anong reaction nyo dito mga pre? Oh. Kayo po ba ay may tiwala pa dito kay Sara Duterte? Oh, may tiwala pa po ba kayo? Oo o hindi? Ano sa tingin nyo? Sabi ni Jocelyn Para, no to Sara. Diba? Kayo po ba ay may tiwala pa kay Sara Duterte? Para po, kung ako po yung tatanungin, wala na po. Nawalan po ako ng tiwala. Diba? Pinagkatiwalaan naman ng mga Pilipino, ito, si Sara Duterte. Pinagkatiwalaan ng mga loyalista. Pero ang ginawa, anong ginawa? Unang-una, tinraidro yung Pangulo. Pangalawa, yung paggamit ng confidential funds, mali. Wala na akong tiwala sa hayop na VP na yan. O, sabi ni Jed Devina. Nawawalan na daw siya ng tiwala. Marami na. Marami na yung noon may tiwala sila, pero ngayon wala na. O, sabi pa ni Benedict Santos, naubos na tiwala ko dyan. Noon sila, Duterte, ngayon wala na. Ubos na yung tiwala. Ay Morena, shoutout po So ito, isunod naman po natin ang balitang ito mga pre. Halos lahat ng senador nagsingit ng 100 billion budget ngayong taon. So panoorin po natin itong balitang ito mga pre. Karugtong po ito. Idugtong po natin sa topic ni Sara Duterte. Ito po yung karugtong, panoorin po natin. Halos lahat ng senador ng 19th Congress nagsingit umano ng pondo sa 2025 budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, umabot daw sa 100 bilyong piso ang kabuong budget insertion. Bagamat hindi naman agad na illegal, questionable raw kung paano ito pinayagan, lalo na ang malalaking budget insertion para sa mga lokal na proyekto na hindi dumaan sa pag-aaral ng mga lokal na pamahalaan. Katulad nito, may papakita po ako sa inyo. 100 billion budget 100 billion budget. Ito, papakita ko po sa inyo. Yan po yung mga senador na nakatanggap ng 100 million insertions, di ba? Ito, lakihan lang natin. Ilan ba yung DDS senators dito? Si Grace po, Dilawan to di ba? Si Tolentino, kumbaga DDS yan. Amy Marcos, si Rapi Tulfo, I think suportado naman niya yung Pangulo. Lito Lapid, pinakatahimik sa lahat. Ewan ko kung nagtatrabaho pa ba yan. Tanong ko, nagtatrabaho pa po ba si Lito Lapid? Bakit ang tahimik? Bakit ang tahimik? Si Cynthia Villar, sarap buhay ni Cynthia Villar si Nancy Binay, si Pia Cayetano, isa pa yan. Si JV Ejercito, isa pa yan. Si Coco Pimentel, ayan. Si Win Gatchalian, si Bongo. Si isa pang Villar, Mark Villar, Reza Ontiveros, si Mig Subiri. So grabe tiga 100 billion. Asan na ba yung natin? Tuloy natin to. Tingin naman ni Senate President Tito Soto, kaya lang daw naging masama ang tingin sa budget insertion ay dahil sa flood control scandal. Ang ilan daw sa mga insertion para sa mga dagdag na proyekto tulad ng classroom at farm-to-market roads. Git naman ni Senator JV Ejercito, trabaho nilang amyendahan ang budget matapos ang mga hearing. Yung mga pera na yan, kung mapupunta sa tama, wala namang problema Pero ang tanong, mapupunta ba dun sa tama?
or baka ibulsa lang. Ah, all-in-one, kawatan ng bayan. 'Di ba? Eh, kung mapupunta lang yan sa mga bulsa ninyo, masama talaga yan. Eh, kung mapupunta lang yan sa mga kasamahan nyo, mga DDS, masama talaga yan. 'Di ba? Lubog na yung Pilipinas, papalubugin nyo pa. Oh. So, hindi naman pala masama yung insertions, pero dapat, magamit po yan sa tama, 'di ba? Wala raw masama basta't ang pagbabago sa budget ay ginawa bago ito isabatas. Depensahan mo. JB, depensahan mo. Kasali ka dito eh. Ayan oh. Kasali ka dito eh. Nandyan yung mukha mo eh. Oh. JB, ehersito. Wala daw masama, sabi ni JB. Oh. Pero, sana naman po, malaman din po ng taong bayan kung saan mapupunta yung mga pera na yan. Diba? Dapat Dapat naka-public po. Diba? Kung saan napupunta yung mga pera na to. Kasi kung gagastusin lang, tapos naka-private naman, wala tayong access, kaduda-duda po yan. Diba? Ikaw na vlogger. Sabi niya, ito, pin natin to. Ipin natin to. Ikaw na vlogger. Basahin natin ha. Ikaw na vlogger. Kami, walang tiwala sa'yo dahil fake yung sinasabi nyo. Pag sinabing vlogger, V-L-O-G-G-E-R. Hindi UGER, bobo ka. Nick Pia, bobo ka. Wala kang tiwala. Wala kang tiwala sa akin. Press 1 sa mga may tiwala kay Bullpoint Man. Press 1, puki ng inang Nick Pia na to. Saksakan ko yung puki mo ng nabubulok na kahoy eh. Press 1, press 1, press 1. Tingnan natin. Wala daw tiwala. Tingnan natin. Tiwala naman sila pala eh. Ikaw lang naman pala yung tatanga-tanga. Ikaw lang pala yung tatanga-tanga dyan, Nick Pia, putang ina mo. Ikaw lang naman pala yung walang tiwala, gunggong. Pero yung mga kasama natin dito, may tiwala naman eh. Kasi itong mga nag-press 1, hindi man bobo yung mga yan. Alam naman nila kung sinungaling ako, susuporta ba yan? Tanga talaga tong Nick Pia na to. Papasok ka na nga lang, tatanga-tanga ka pa, tadyakan kita din. Bobo. Anyway, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Dito sa 100 billion insertions na to kasi lahat daw po ng mga senador ay meron. Okay? Anong reaction nyo dito mga pre? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga komento. Ayan. Kayo po ba ay pabor dyan o hindi? Kung ako po yung tatanungin, pabor po ako dyan kung gagamitin sa tama. Pero kung nanakawin lang, yun yung problema.